Pag mga may watercolor na design talaga, sariling diskarte ko na kung paano ko gagawin yung pinaka watercolor effect niya. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ang pyesa natin ngayon, enhancement ng old tattoo ni boss. Tapos mag-add tayo ng watercolor effect na magiging pinaka-background niya. So ito yung mga gagamitin nating size ng needle, 5RL, 9M1, nahulog, 15M1. Yan po yung mga size ng needle na gagamitin natin. So yung 5RL, dito natin gagamitin sa dating tattoo ni sir. Yan po yung enhancement. Tapos ayusin na din natin yung ibang letters. Mapapansin nyo po medyo malabo na yung dating tattoo ni sir. Yung ibang part medyo mababaw. Tapos yung ibang part naman, sakto lang yung baon. Yung sa mga mababaw na yun po yung mga nagsilabuan. Sa totoo lang, 6 months pa lang daw po yung tattoo niya na to. Ang napapansin ko talagang ditong pagkakamali, medyo mababaw yung pagkakatattoo sa kanya. Gusto ko lang sabihin na hindi naman kailangan na sobrang lalim pag nagtattoo ka, hindi naman sobrang babaw din. Dapat tamang baon lang po. Siguro po hindi lalagpas sa 2mm ang baon natin. At hindi rin po bababaw ng 1.5mm ang baon ng needle natin para saktong-sakto lang yung pasok ng ink sa second layer ng balat natin. Meron po kasi tayong 3 layer ng balat. Yan po yung dermis, epidermis, at saka hypodermis. So dapat doon lang po tayo sa second layer ng balat. Yun po yung tinatawag na epidermis. Siya lang po kasi yung may kakayahan na makapag-paste ng mga ink na ini-insert natin sa balat natin. Kaya kailangan doon lang siya papasok. Hindi mababaw, hindi naman malalim. Ito naman yung background na watercolor effect. Bali, pinarihan na lang natin, sarili nating style yung gagawin natin. Ito naman yung mga kulay na gagamitin natin. So yan, kulang pa yan ng white. Bali, gagamit pa tayo ng white dyan para sa mga mixing na gagawin natin. Kasi magagamit natin yun pang palight ng mga kulay. Kagaya nito, violet, yung unang ginamit natin na kulay. Pwede natin siyang blendingan ng lavender o mas light pa sa kanya. Kung sakaling wala kayong lavender, pwedeng isawsaw nyo muna sa white, tapos isawsaw nyo sa violet para mag-light yung violet, magkulay lavender siya. So ganun lang ang technique. Dark to light ang diskarte ko pag gumagawa ako ng watercolor. Kagaya nito, gumamit tayo ng dark green. Titignan nyo, dark na green yung una nating hinagod. Tapos nag-blending naman tayo ng teal. Kung wala naman kayong teal, dark green lang ang meron, pwede nyo pong gawin, i-mix nyo po sa white yung dark green para makagawa kayo ng mas light na pwede nyong ipang transition o pwede nyong ipang blending dun sa unang kulay na ginamit nyo. Eto, makikita nyo, gumamit ako dyan ng dark magenta. Tapos ginawa ko, nag-blending ako ng pink. Kung wala naman kayong pink, pwede nyo namang isawsaw sa white yung dark magenta. Pag mix nyo lang, pwede na kayo makagawa ng light magenta or kahit hindi naman pink yung i-blending nyo sa kanya. Basta ang importante, nagkakaroon ng transition ng blending tapos tsaka nyo sundutan ng mga white para mas maging balance yung paggawa natin ng mga watercolor effect. Pwede nyo rin pong lagyan ng mga tuldok-tuldok para mas lalong mapaganda natin yung mga ginagawa natin na watercolor effect tattoo. At yun, maraming salamat sa panonood. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano gumawa ng watercolor effect, ito na po. Sana may na-share akong bagong kaalaman sa inyo. Kaya don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe, Nads sa tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.